Una sa lahat, matulin ang takbo ng siklistang ito sa Pasig. Yun pala, isa siyang tumatakas na snatcher. Ilang saglit pa, sumemplang siya at na-corner ng mga humahabol na rider at pulis. Agad pinusasan at kinapkapan ang suspect. Ang kinahinatnan ng tagpong yan, abangan. Ngayong 3 araw ng Abril taong 2025. Inarestong Russian vlogger dahil sa nakakabastos niyang for the content for deportation na ngayon. Pangisi-ngisi pa at walang pagsisisi sa ginawa niyang kalokohan. Si Gabriel Go ng MMDA nag-public apology matapos mag-viral ang panenermo niya sa isang pulis sa gitna ng clearing operation. To Captain Felipe po, sir, if you are listening to this, ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo. Senate hearing ni Senator Amy Marcos kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, nilangaw. Pero present naman si Senator Bato na gustong ipasabina ang mga nang-isnab na opisyal. Mismong si Attorney Harry Roque, aminado namang malabong pagbigyan ng ICC ang hiling nilang pansamantalang makalaya ang dating Pangulo. Heto naman ang isa pang kontrobersyal na vlogger. Nakilalang si Boy Tapang. Boy kulong ngayon matapos umanong mambugbog ng ka-live-in. Nawawalang lola, nilamon pala ng buo ng sawa. Mag-inang may malubhang karamdaman, nananawagan ng tulong sa ating mga kapatid. Eto na nga. Lea Salonga, full support sa kanyang anak na transgender. Walang kawala ang isang snatcher na nanghablot ng cellphone matapos pagtulungang habulin ng ilang rider sa Pasig. Tatakasan ang sospek gamit ang bisikleta pero sumemplang siya. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Nagmamadali ang siklista na ito habang binubuntutan ng ilang motorcycle rider sa F. Legazpi Street sa Pasig City. Maya-maya, sumemplang ang siklista. Agad siyang tumayo at aalis na sana. Pero bago pa siya makalayo, hinarang na siya ng isang pulis. Napagalamang isa umanong snatcher at sumemplang na siklista, pinadapa, pinusasan at kinapkapan siya ng nakahuling pulis. Kalaunan ay dinala siya sa presinto. Bago ang insidente, nanggaling raw sa tindahan na ito ang lalaki nang hablot ng cellphone ng isang estudyante at tumakas sakay ng kanyang bisikleta. Hinabol daw ng nanay ng estudyante ang lalaki at doon na rin nakihabol ang iba pang rider. Biglang may pumasok, akala namin customer siya. Tapos biglang gumanon na lang. Na-shock yung anak ko. Yung pamangkin ko siya ang nakakita. Tapos tumakbo agad ako. Palabas, nagsisigaw na ako. Nakita rin ng isang pulis ang pagtakas ng suspect kaya mabilis din itong nakaresponde. Napareact yung pulis natin na nakabantay doon. So hanggang sa dumating tong victim doon sa patrol post, doon na siya nag-standby, bigla-bigla naman hinabol itong pulis natin. Sa investigasyon, napag-alamang dati na may kaso na may kinalaman sa droga ang lalaki na kinilalang si Alias Jr. Nabawi kay Alias Jr. ang ninakaw na cellphone at isang pakete ng hinihinalang shabu. Sinampahan na ang suspect ng reklamong pagnanakaw at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Dahil sa kaka-cellphone, doble disgrasya ang inabot ng isang rider sa Quezon City. Bumangga siya sa pampasaherong jeep at nagulungan ng isa pang motorsiklo. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Binabagtas ng rider na yan ang kahabaan ng Congressional Avenue sa Quezon City nitong Martes ng gabi nang biglang sumalpok ang rider sa likurang bahagi ng pampasaherong jeep. Tumalsik ang rider at natanggal ang suot niyang helmet. Ang masaklap pa, habang nakasalpak sa kalsada, nasagasaan pa siya ng kasunod na motorsiklo. Nagulungan ng hita ng rider. Gumilid saglit ang nakasagasang rider pero sumibat din kalaunan. Asan na yung motor? Asan na yung motor dito? Nasagasaan niya to eh. Tingin ng kasabayang motorista, hindi napansin ng rider ang jeep, kaya ito bumangga. Malayo pa lang kasi yung jeep, nakita ko is magbababa ng pasahero. Itong rider, hindi nagmiminor.
tama hinala ko, tapos nakayuko pa, nakatingin sa cellphone. Ayon sa Traffic Sector 6 ng Quezon City, nakalabas na ng ospital ang rider at nagpapagaling na. Hindi na nagsampa ng reklamo ang kampo ng nasagasaang rider. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Arestadong dalawang nasa most wanted list ng Rizal dahil sa kasong statutory rape. Ang isa sa mga sospek, pinagkatiwalaan lang daw ng nanay ng biktima na mag-alaga sa bata. Nasa Frontline balitang yan si Gary De Leon. Abala sa pagsa-cellphone ng lalaking ito nang pumasok ang mga pulis sa kanyang bahay sa Baras, Rizal. Inaresto ang lalaki na itinuturing na #1 most wanted sa Rizal dahil sa kasong statutory rape. Inaakusahan siya ng panggagahasa sa 11 taong gulang na babae noong 2023. Bali itong akusado is family friend. No? So pinagkatiwala ng kanyang nanay itong biktima sa kanyang kaibigan and nag-abroad. Lumipas ang halos 1 taon bago nakapagsumbong ang biktima sa kanyang ina. Agad naman nagsumbong sa mga pulis ang ina ng bata nang malaman ang krimen. Kaya hindi siya muna nagsumbong nung nangyari yung insidente dahil paalisin siya doon sa bahay. No? Pag he was threatened na i-evict siya doon sa bahay pag nagsumbong siya. Itinanggi naman ng sospek ang akusasyon. 2 taon niya rin daw inalagaan ng umano'y biktima. Nagulat nga din po sa ganung bigla po ako, hindi sa magpasalamat po sa nangyari pagtulong. Tinuri ko pong mga anak din sila dahil naawa rin po ako dahil yung nakiusap po yung nanay. Sa kanyang inuupahang bahay naman sa Angono, Rizal, inaresto ang 63 taong gulang na lalaki. Siya ang #2 most wanted person ng Rizal dahil din sa kasong statutory rape. Base sa investigasyon, 2 beses umanong ginahasa ng sospek ang 10 taong gulang na babae. Nangyari umano ang krimen noong 2019 at 2022. Ang sospek ang tumatayong lolo ng biktima. Itong akusado ay father ng kanyang stepmom ng biktima. Itong ating biktima ay nasabi niya noong 2022 sa kanyang class advisor. No. And yun nga, sa kanya pinaalam nitong class advisor sa kanyang stepmom. Itinanggi naman ng akusado ang paratang. Hindi po totoo yun. Yung paggagahasa. Yung parang nalambing lang ng paghalik sa pisngi. Pagdalambing lang ng halik sa pisngi. Nakakulong na ang 2 sospek na naharap sa kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Arestado ang isang Swedish national sa Pampanga na umano'y sangkot sa kasong child rape. Pinadapa ang suspect nang maabutan siya ng mga operatiba ng NBI habang nasa hotel. Inaresto siya sa bisa ng warrant of arrest mula sa Swedish Police Authority. Base sa investigasyon, kasabwat ng suspect ang mga Pilipinong nag-aalok umano sa kanya ng mga batang pagsasamantalahan. Napag-alaman ding sangkot siya sa kasong serious financial fraud noong 2003 at 2009. Inaayos na ang pagpapadeport sa suspect. Sinusulong sa Kamara ang Anti-Road Rage Bill. Layon nitong pigilan ng dumadaming insidente ng mga away kalsada. Nasa Frontline balitang yan si Marian Enriquez. Nauwi sa sapakan ng gitgitan sa kalsada ng rider at taxi driver na ito sa Talisay City sa Cebu. Sa Davao City naman, nagpambuno ang 2 multi-cab driver na nag-agawan ng pasahero. Nauwi pa ito sa pananaksak. Patay naman ang isang rider habang 3 sugatan sa nag-viral na away kalsada sa Antipolo. Dahil sa kaliwat kanang insidente ng mga away kalsada, isinusulong na ngayon sa Kamara ang Anti-Road Rage Act. Layo nitong parusahan ang mga agresibong motorista na masasangkot sa away kalsada. Sa ilalim nito, mahigpit na ipagbabawal ang anumang pagmumurang, pangiinsulto, pananakot at anumang pag-atake o paggamit ng pwersa sa kapwa motorista o pasahero. Sa orihinal na bersyon ng panukala o ang House Bill 1511, ang mga lalabag maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon, pagmultahin ng hindi bababa sa 250,000 pesos at tanggalan ng lisensya. Pwede pang mabago yan sa bagong bersyon ng panukala na nakabinbin pa sa komite sa Kamara. Basta ikaw ay nagkaroon ng a very aggressive at hostile or violent behavior, lalo na pag nakapatay ka o nakabaril ka,
itong anti-road rage bill na ito ay makakasagot talaga. Umaasa si Robes na lulusot na sa Kamarang Panukala pagbalik sesyon sa Hunyo o bago matapos ang 19th Congress. Susulat din daw siya kay Senate President Cheese Escudero at kay Pangulong Bongbong Marcos para ideklarang urgent ang panukala. Pero para naman kay Escudero, hindi ko alam kung may counterpart dito at hindi ko alam kung anong laman ng anti-road rage bill. Dahil yung huling road rage incident sa Antipolo, sinampahan na ng kasong murder yung bumaril. So anong pinagkaiba ng road rage bill na ito? Paano niya mapapadali? Paano niya mapapabilis? O paano niya maliliwanag pa yung krimen kung sakasakali? para naman mapigilan ng mga away kalsada, pinaigting na rin ng PNP Highway Patrol Group ang pagbabantay sa mga checkpoint. Paalala rin ng HPG sa mga motorista, huwag pairalin ang init ng ulo. Lagi po nating isipin na meron po tayong pamilyang uwian. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Muling nagdebot sa iba't ibang panig ng bansa ang mga kandidato sa pagkasenador para mangampanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Muling naglibot si Senator Lito Lapid ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Cebu. Kasama niya ang kanyang anak na si Tieza Chief Operating Officer Mark Lapid para sa isinagawang restoration sa makasaysayang simbahan ng Sibonga. Nag-courtesy call din siya kay Cebu Governor Gwen Garcia. Ang isa pang manok ng administrasyon na si Senator Pia Cayetano, binigyang diin ang inklusibo na klase ng paumuno sa kanyang pagbisita sa Ormoc, Leyte. Dito nakipag-usap siya sa mga kapitan ng barangay, health workers at grupo ng mga kababaihan at estudyante. Nakipagpulong naman sa mga lokal na opisyal sa Quezon City si Senator Bong Revilla. Isinulong niya ang pagpapahaba ng termino ng mga barangay official para raw sa mas maayos sa pagpapatupad ng mga programa. Sa kanyang pagbisita sa Baguio, nanawagan si dating Senador Ping Lacson sa bawat Pilipino na makiisa sa paglaban sa katiwalian. Mabuti raw itong simulan sa pagboto ng tamang kandidato sa darating na eleksyon. Dumalo naman sa isang proclamation rally sa Bolinao, Pangasinan si Camille Villar. Nagpahayag ng suporta sa kanyang ilang lokal na opisyal at iba pang kandidato doon. Patuloy naman daw ipaglalaban ni Senator Bongo ng PDP ang kapakanan ng mga healthcare workers na tinawag niyang modern-day heroes lalo na noong pandemya. Sa pagbisita niya sa Tubod, Lanao del Norte para sa pagpupulong ng provincial health workers, ipinangako niya ang patuloy na pagsusulong sa mga programa para ilapit sa publiko ang serbisyong medikal na kanilang kailangan. Nagtungo naman sa Kabangkalan City, Negros Occidental, si dating Senador Bam Aquino. Dito binigyan din niya ang kalagahan na makapagtapos ng pag-aaral ang bawat Pilipino. Kaya patuloy niya raw isusulong ang libreng edukasyon at siguradong trabaho. Sa pagpunta naman ni dating Senador Kiko Pangilinan sa Batangas, sinabi niyang ipaglalaban niya ang mga pulisiyang magpapalakas sa agrikultura sakaling manalo. Para raw ito sa masaganang ani ng mga magsasaka at abot kayang pagkain para sa lahat. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Binantaan naman ng China ang Pilipinas na huwag makisawsaw sa nangyayaring tensyon ngayon sa Taiwan. Buwelta naman ng palasyo, hindi makikialam ang Pilipinas basta hindi tayo madadamay sa gulo. Nasa Frontline balitang yan si Gio Robles. Mainit ang Taiwan sa mga oras na ito. Pinapalibutan sila ng mga eroplano at barkong pandigma ng China na tila pumuposisyon para lumusob. Ang Taiwan malapit lang sa Pilipinas, partikular sa Northern Luzon. Kaya naman, ang Armed Forces of the Philippines nakamonitor at naghahanda sa mga posibleng mangyari. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. If something happens to Taiwan, inevitably, we will be involved. Babala naman ng China sa Pilipinas, huwag daw tayong makisawsaw sa isyu ng Taiwan. Tila nagbabanta pa ang tono ng China sa pagsasabing ang sinumang nakikipaglaro sa apoy ay masusunog. Buwelta naman ng Malacanang, wala tayong balak makialam, pero ibang usapan kung madadamay tayo. Lalo't mahigit 250,000 OFW sa Taiwan ang madadamay kapag nagkagyera. We're not saying when that invasion will take place, whether it will take place at all, pero importante sa atin na hindi tayo natutulog sa pansitan.
Sa kabila ng pagbabawal sa atin ng China na makialam sa isyu nila sa Taiwan, wala namang patumanggang nakikialaman China sa pagbili natin ng fighter jet sa Amerika. Anila, palalalain lang daw nito ang tensyon sa rehiyon. Tila may pinupuntirya raw ang Pilipinas sa balak nating bumili ng mga armas. Tinabla naman yan ng Malacanang. Layunin lang daw ng pagbili ng mga fighter jet ay ang depensahan ang ating mga teritoryo. That is not for any specific target or state. That is for our defensive posture. Pumalag din si Senate President Chis Escudero sa pakikialam ng China sa modernization program ng ating militar. Sabi pa ng Senate President, may kapangyarihan at karapatan ng bawat bansa na palakasin at tiyakin ang seguridad nito. Hindi rin daw ibig sabihin na aatake at lulusob na rin tayo sa anumang bansa. Sakali man daw na matuloy ang pagkubkob ng China sa Taiwan, binigyang diin din ni Escudero ang pagkakaroon ng contingency plans para hindi maipit sa gulo ang mga Pilipino roon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga rumaratsadang showbiz balita ngayong Huwebes. Daring and playful ang singer-songwriter na si David Archuleta sa music video ng kanyang bagong single. Ipinagmalaki niya rin dito ang kanyang Latin roots. Nasa Frontline na balitang yan, si News 5 digital producer Von Belinario. Talagang layag kung layag ng ibinabandera ni David Archuleta ang kanyang gender identity sa pamamagitan ng musika. Sa kanyang latest single na Creme Brulee, patuloy na ibinibida ng American Idol runner-up ang pagiging queer na ayon sa kanya ay mahalagang aspeto kung sino na siya ngayon bilang artist. It's important to show the representation and to show that, hey, there may be some pushback from some people, but there are people out there who will love and accept and also learn to love you and learn to accept you by you showing who you are. Malaking bagay rin sa bago niyang awitin ang bilingual lyrics na merong English at Spanish dahil pagbibigay-pugay raw ito sa kanyang lahi. And I wanted to show, since I'm showing more of myself, might as well show the Latin side of me too. And I feel like I feel sexier when I speak in Spanish. And when I get in touch with the Latin side, there's that Latin flame that comes on. Last year nang huling mag-concert sa bansa si David at excited siya na sana'y makabalik ulit. Nananatili ring kapatid at heart si David na dating napanood sa teleseryeng Nandito Ako. Malapit nang ilabas ni David ang bago niyang EP o extended play na dapat daw abangan ng kanyang fans. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, dayuhang vlogger na ng bastos at ng gulo sa Taguig, blacklisted na dito sa Pilipinas. Gabriel Go ng MMDA nag-public apology sa buong PNP. Pero ang nasermo ng pulis, itutuloy pa rin ang reklamo. News 5 exclusive, babaeng patawid ng kalsada, patay matapos ma-hit and run ng 2 beses. At Broadway star Lea Salonga, suportado ang kanyang anak na transgender. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagulantang ang mga residenteng ito nang makita ang sawa na yan na napakalaki ng tiyan. Nang biyakin na ang tiyan ng sawa gamit ang itak, nawindang sila nang tumambad ang katawan ng isang lola. Abangan ang buong detalye ng balitang yan, maya-maya lang.
Nagpasaklolo sa NBI ang dalagitang paulit-ulit umanong ginahasa ng kanyang amain. Pero hindi lang pala siya ang nabiktima, pati na rin ang kanyang mga kapatid. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Agad pinalibutan at inaresto ng mga ahente ng NBI Cavite North District Office ang 41 anyos na lalaking yan. Matapos siyang ireklamo ng panggagahasa ng mga anak ng kanyang kinakasama. Hindi naman napigilan ng biological father ng mga biktima na magalit sa sospek. Base sa investigasyon, 2023 nang simulang halayin ng sospek ang 12 at 17 anyos na anak ng kanyang kinakasama habang natutulog umano ang mga bata. Nagsimula noong 17 taong gulang pa lamang ang kanyang stepdaughter at sinimulan niya pong gahasain ang bata, umaabot ng 7 beses sa isang buwan. OFW ang nanay ng mga bata, kaya sa kanya ipinaubaya ang pag-aalaga sa mga ito. Ayon din sa NBI, pati ang sariling anak ng sospek na 4 na taong gulang, minomolestya rin umano niya tuwing pinapaliguan ng bata. Tinatakot daw ang mga ito kaya hindi agad nakahingi ng tulong. Ayon sa mga bata ay tinututukan sila ng patalim nung umpisa at sinasabi na papatayin yung lola nila at yung nanay nila. Kaya hindi makakibo yung mga bata. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ang sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Sasailalim naman sa counseling ang mga batang nasagip. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nagsorry na si MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go sa mani pamamaya sa isang pulis sa gitna ng clearing operation sa Quezon City. Sa kabila niyan, sinampahan pa rin ng pulis si Go ng reklamong cyber libel. Nasa Frontline balitang yan si Kari Cator. To Captain Felipe po, sir, if you are listening to this, ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo. Nagsorry si MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go kay Police Captain Eric Felipe sa isang press conference kanina. Matatanda ang nag-viral ang video ni Go kung saan sinita niya si Felipe dahil sa illegal na pagpapark ng motorsiklo. Kayo, nire-respeto kayo, binibigyan kayo ng chance para hindi kayo makompromiso, ayaw niyo makinig. Tapos dadating tao, sasabihin ko, tinikita mo? Pasensya na sir ha, pasensya na po. Ipapasok ko na lang po. Pero hindi mo muna yung ticket, hindi maganda. Ang eksenang yan, hindi ikinatuwa ni National Police Commissioner Rafael Calinisan. Pamamahiya raw ang ginawa ni Go sa kanilang kasamahan. Aminado naman ng MMDA official na hindi siya dapat nagpadala sa emosyon. It's not my intention na magkaroon po ng ganong hindi maayos na pangyayari at pakikitungo po. Ko rin po humingi ng paumanhin, hindi lang po kay Captain Felipe, but also to the entire Philippine National Police. Apology accepted ang sagot ng NAPOLCOM. This is not personal. Totoo lang, sabi ko nga sa'yo, pwede ko naman palagpasin ito na Saturday pa eh. Pero the institutions were hurt. Nagpapasalamat kami sa'yo. Sa wakas, you manned up. Pero kahit nakipag-ayos na si Go sa hanay ng mga pulis, itinuloy pa rin ni Felipe ang paghahain ng reklamong cyber libel laban kay Go at sa vlogger na nag-upload ng video. Actually po, kahit hindi na po mag-apology si sir, napatawad na po natin siya. It is my personal decision po to file a case for posting edited and spliced videos online na medyo nakasira po ng ating pagkatao. Bago pa man yan, sinabi na ni Go na handa siya kung anuman ang magiging desisyon ng pulis sa isyong ito. It's well in his right. Kung anuman po ang aksyon na gusto po niyang i-take, no? We will answer it on proper forum. Itinanggi naman ni Go na siya rin mismo ang vlogger na nag-upload ng video o na may koneksyon siya rito. Hindi po ako si Dada ko. Siya po ay isang private na individual na sumasama sa aming operasyon. Pero hindi na kumbinsi riyan ang NAPOLCOM. Kung hindi man sa'yo yung YouTube ni Dada ko, sa'yo pa rin yung TikTok mo, which showcases the same videos. Huwag natin kalimutan, we are government officials. We are not vloggers. Ang tanong ngayon, lalo na ng followers ni Go, tuloy pa rin kaya ang pag-vlog niya sa kanilang mga operasyon? Hindi naman po sa lahat ng oras
ang trabaho ay dapat ilagay sa mga social media platforms. Kung ano po ang tamang aksyon na dapat gawin, definitely we'll adhere to that. Pagtitiyak ng NAPOLCOM mananatili itong patas sa pagpapatupad ng batas at hindi raw nila papaboran ang kahit sinong magkakasalang pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Patay ang isang babaeng tumatawid sa Pagsanhan, Laguna. Na-hit and run siya ng isang van at na-hit and run pa ulit ng isang SUV. Panoorin ang report ng Mr. Exclusive ng News 5 na si Gary De Leon. Patawid ng kalsada ang babaeng yan sa barangay Binyan sa Pagsanhan, Laguna. Nang nasa gitna na siya, bigla siyang nasalpok ng passenger van. Sa lakas ng impact, tumilapon ang babae. Bagya namang tumigil ang van pero kalaunay humarurot pa alis. Makikitang gumagalaw pa ang babae at tila humihingi ng tulong. Maya-maya pa, isang SUV ang mabilis na dumating at nasagasaan muli ang nakahandusay na babae. Pero tulad ng naunang van, nagdire-diretso lang ang driver. Patay na ang biktima nang makita ng barangay. Wala din pong siyang ID na identification ako and wala pa pong nagke-claim po dun sa biktima. Panawagan ng barangay sa mga naka-aksidenteng driver. Sana po ay magpakipagtulungan po tayo sa ating kapulisan para po mabigyan ho ng hustisya yung pangyayari sa biktima. Iniimbestigahan na ang nangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Dahil sa kanyang pambabastos for the content, for deportation na ngayon ang isang Russian vlogger. Pangisi-ngisi pa at tila walang pagsisisi ang foreigner sa ginawa niyang kalokohan. Nasa Frontline balitang yan si Brian Castillo. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in any court of law. Sure. Humisipa ang Russian-American vlogger na si Vitaly Zorovetsky habang binabasahan ang kanyang mga karapatan matapos hulihin. Pati sa mugshot, nakangiti pa siya. Inaresto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang dayuhang vlogger sa isang hotel sa Pasay City. Sa bisa ito ng Mission Order for Undesirability mula sa Bureau of Immigration. Yan ay matapos mag-viral ang kanyang mga video ng pambabastos sa ilan nating kababayan na ginawa niya for the content. Nariyan ang pantitrip sa ilang security guard sa BGC Taguig. Mayroon pang tinangkanyang agawan ng baril at tinangay pa ng vlogger ang electric fan ng isang restaurant doon dahil sa kanyang pambabastos. Itinuturing siyang undesirable alien ng immigration. Ang ibig sabihin po nun, ang isang foreign national ay hindi na karapat-dapat na manatili sa bansa dahil ang kanyang presensya po ay nakakaabala na, nakakagambala na sa komunidad po natin. Disrespecting yung mga kababayan po natin inside BGC. Legal naman ang pananatili ng dayuhang vlogger sa bansa pero ayon sa BI, may balak na siyang umalis matapos mag-viral ang pambabastos. Patanggap po tayo ng information na mukhang may balak na siyang umalis kagabi. Nakitaan naman po siya ng pasaporte, hindi pa naman po siya overstaying because kararating lang naman din po niya. Nakapiit ngayon sa Immigration Detention Facility sa Camp Bagong Diwa ang bastos na Russian-American vlogger. Ipinoproseso na ng BI ang deportation sa kanya. Pero kung may isa-isang pangreklamo sa korte dito sa Pilipinas, hindi agad siya mapapadeport. Inaayos pa po natin yung case against him at kung halimbawa sentensyahan siya ng pagkakakulong dito sa Pilipinas, we would have to wait for the sentence to be na matapos niya bago po natin i-implement ang deportation. Blacklisted na rin siya, kaya hindi na makababalik pa sa Pilipinas. Kahapon, 4 na CQ at isang store manager ang nagsampa ng patong-patong na reklamo laban sa vlogger. Kabilang dyan ang unjust vexation at theft. Hindi lang pala dito sa Pilipinas nag-eskandalo ang vlogger. 2016, nang maaresto rin siya sa Amerika matapos akyatin ang pamosong Hollywood sign. 2020 naman, nang makulong sa Egypt ang dayuhang vlogger dahil iligal niyang inakyat ang isang pyramid doon para rin sa content. Unang nakilala ang vlogger noong 2012 matapos mag-post ng video ng zombie attack tank sa Miami, Florida. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Nilangaw ang Senate hearing ni Senator Amy Marcos tungkol sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila niyan, itinuloy pa rin ang pagdinig at may mga naungkat pang impormasyon. Nasa Frontline ang balitang yan, si Mayan Los Baños.
Mga bakanting upuan ang bumungad kay Senator Amy Marcos sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay sa pagpapaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang sumipot ni isa sa mga inimbitahang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Para tayong pumunta ng birthday party, walang dumating na bisita. Napakalungkot naman po, malungkot yung Pilipino. Una nang sumulat si Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi na nila padadaluhin ang mga cabinet secretary dahil nasagot naman na raw ang lahat ng tanong sa unang pagdinig, sabay giit ulit ng executive privilege. Pero kinontra yan ng kapatid ng Pangulo. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. Nagmimistula tuloy na may cover-up sa mga nangyayari. Si Senator Bato de la Rosa pinalaga ng pangiistab ng mga taga-ehekutibo. Ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. I think we are now on the verge of a constitutional crisis. Agad namang hiniling ni Senator Bato de la Rosa na ipasabpina ang lahat ng opisyal na gobyerno na absent sa pagdinig para mapaharap sila sa susunod na hearing. Tumalima naman dyan si Senator Amy Marcos at sinabing agad na ipapadala ang mga sabpina oras na mapirmahan ito ni Senate President Chis Escudero. Kukonsultahin daw muna ni Escudero ang legal department ng Senado bago magdesisyon kung pipirma ba siya o hindi sa sabpina. Itinuloy pa rin naman ang pagdinig kahit 3 resource persons lang ang dumalo. Dito ay pinresenta ni Senator Amy ang mga impormasyong nagpapakita umano na nagkaroon ng koordinasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC bago maaresto si Duterte. It's well known that some officials of the DOJ as well as high-placed officials from other departments and from other branches of government already visited The Hague and perhaps even met the president of the ICC in Japan. May mga taga-ICC rin daw na nakapasok sa bansa simula pa noong nakaraang taon na humingi pa umano ng proteksyon at transportasyon sa ating gobyerno. Nakahingi rin daw ang ICC ng bank account records ng isang individual, blotter at police records sa Batasan Hills Police Station sa Quezon City at ilang hospital records sa East Avenue Medical Center na naging basihan umano ng ICC sa pag-issue ng warrant sa dating Pangulo. Sinilip din ang tungkol sa Oplan pursuit na tungkol daw sa pag-aresto kay Duterte at una nang binanggit ni CIDG Chief General Torre. Sinasabing may 80 pahina ito. Baka kasi kasama sa 80-page plan yung paghuli kay Senator Batos. I'm waiting. Maging ang eroplano kung saan isinakay si Digong papuntang The Hague, napansing pareho sa eroplanong sinakyan ni PBBM noon. Magsasagawa pa raw ng susunod na pagdinig ang Senado tungkol dito. Sa hiwalay na interview naman, sinabi ni Senator Bato na susubukan niyang mag-apply ng visa para makapunta sa The Hague at bisitahin si Duterte. Pero paano kung bigla siyang arestuhin doon? Sige lang, magpunta ako doon sa The Hague, mag-wig ako. Mag-wig ako pero hindi na ako makilala doon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Hinamon ng palasyo si Senator De La Rosa na magpakita sa pagdinig kung ipapasampina niya ang mga opisyal ng gobyerno na hindi sumipot sa Senate hearing. Nasa Frontline balitang yan si Maricela Lili. Sinagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang banta ni Senador Bato de la Rosa na ipasabpina ng Senado ang mga opisyal ng gabinete na hindi sumipot sa Senate hearing kanina tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa kanya po yan. Kung magpapasupina siya, siguraduhin lamang din po niya na siya po ay magpapakita. Hirit kasi ni Senador Bato, baka mauwi sa constitutional crisis kung patuloy na iisnabin ng mga opisyal ng ehekutibo ang pagdinig ng Senado. Wala na respetuhan ito sa isang kapwa co-equal branch of government. Dapat masampina ito sila para magkaalaman. Hindi pa naman daw natatanggap ni Senate President Francis Escudero ang hiling na sabpina. Pero handa raw siyang kausapin sina Senador Amy Marcos at Senador De La Rosa. Hindi pwedeng pigilan ang pagdinig ng Senado o ng Kongreso for that matter dahil may pending case. Subalit, yung invocation ng executive privilege, yan ay naaayon sa batas.
Banat pa ng Malacanang kay Senador Bato. 6 na oras nang nagpaliwanag ang mga cabinet officials sa unang Senate hearing. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya para magtanong. Dinipensahan din ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang hindi pagsipot ng mga opisyal ng ehekutibo. Our cabinet secretaries and other executive officers would be not forced to respond to questions concerning those matters. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mismong si Attorney Roque aminadong malabong pagbigyan ng ICC sakaling hilingin nila ang pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang iba pang update sa The Hague, ihahatid live ni Mon Gualvez. Mon? Cheryl, mahigit 3 linggo na mula nang madala dito sa ICC Detention Center sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero hanggang ngayon wala pa ring patid ang pagdating at pagbabantay dito sa labas ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Umaasa at humihiling at nananawagan sila na mapabalik na dyan sa Pilipinas si former PRRD. Isa-isang sinusulatan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga birthday cards na ito. Kahit tapos na ang kaarawan ng dating Pangulo, umaasa silang may papaabot ito sa kanya. Para meron po siyang mababasa lagi. At para po sa card man lang, maipadaan namin ang aming malaking support, buong pusong suporta at buong pusong pagmamahal sa kanya. Umaasa ang Duterte supporters na maapalaya ang dating Pangulo. Una nang sinabi ng kampo ni Duterte na plano nilang magmosyon para sa interim release. Pero aminado ang kaalyado ng dating Pangulo na si ICC accredited lawyer Harry Roque mukhang mahihirapang pagbigyan sakaling hilingin nila ito sa ICC. I want to temper people's expectations kasi wala pang pinawawala na ICC na accused diretso ng crimes against humanity or war crimes. Pero siyempre, susubukan pa rin. Ang tagapagsalita ng ICC nanindigang meron silang jurisdiksyon sa crimes against humanity ng dating Pangulo kahit kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute. Nangyari naman daw kasi ang krimen sa mga panahong miyembro pa nitong Pilipinas. Gayunman, pwede raw questionin sa korte ang legalidad ng pagsuko kay Duterte. Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there is any question about whether it was lawful or not, it would have to be submitted to the judges. Itinanggi ng International Criminal Court na tanging malilit na bansa lamang ang kaya nilang kasuhan at litisin. Sa katunayan, meron naman daw mga pending investigation at arrest warrant sa iba't ibang rehiyon ng mundo. Yun nga lang, kailangan pa rin doon ng kooperasyon ng mga namumuno sa isang miyembrong state o di kaya naman, voluntaryo itong gagawin ng isang bansang hindi na miyembro ng ICC. Nagbigay naman ng pahayag ang Malacanang sa pasasalamat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatanda ang sinabi ni VP Sara na mas nakapag-bonding sila habang nakakulong ang ama sa ICC. Tinanggap ng Malacanang ang thank you ng bise, pero mukhang mas dapat daw pasalamatan ang naging ugat mismo ng umano'y extrajudicial killings. Kung hindi po naganap at hindi nagawa ang sinasabing mga aksyon patungkol sa war on drugs, hindi naman din po sila makakaroon ng pagkakataon na makapunta sa The Hague. So mas magandang pasalamatan niyo muna po dahil sa ginawa ng kanyang ama, sa mga inireklamos po sa kanya, yun po yung naging cause kung ba't sila nasa The Hague. Pero pinaabot po natin to sa Pangulo. At ang sabi po niya, glad I could help. Cheryl, wala pang tugon si Vice President Sara Duterte hinggil sa latest statement na yan ng Malacanang at actually inaabangan natin dito sa labas ng ICC Detention Center ang pagdating sa kasakali ng mga kaanak ni dating Pangulong Duterte, kabilang na nga dyan si VP Sara, para mahingan din ang kaniyang mga masasabi tungkol dito at sa kasi mga updates patungkol din sa tinatakbo nga nitong kaso ng kaniyang ama. Plus, kanina, tanging abogado lamang ang nakita natin na pumasok sa loob at di na rin siya nagbigay muna ng pakayag sa media. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Suportado ng Broadway star na si Lea Salonga ang gender identity ng kanyang anak na si Nick Chen. Sa kanyang IG post, isinare ni Lea ang cover ng exclusive story ng People magazine tungkol sa kanilang mag-ina
Dito, ikwinento ni Leia ang pagiging transgender ng 18-year-old na si Nick. Ngayong taon, nagsimula na si Nick na uminom ng testosterone para sa kanyang transition bilang lalaki. 14 years old si Nick nang ma-realize niyang trans-masculine siya. Magkasamang magpe-perform sina Leia at Nick sa Philippine production ng Into the Woods ngayong August. Gaganap si Nick bilang si Jack. Looking forward din daw si Nick into doing more male roles sa kanyang future projects. Eto pa nga, opisyal ng kandidata ng Binibining Pilipinas 2025 si kapatid star Annabelle McDonald. Hindi na bago si Annabelle sa mundo ng pageantry. Pero ang pagsali raw niya ngayon sa Binibining Pilipinas is more of a personal journey. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marford. Face card that never declines. Back in her pageant girl era na si MQAA artist kapatid Annabelle McDonald as your Binibining Pilipinas candidate. I'm at this point where I could stop my pageant career if I wanted to. I think representing the country is already the pinnacle of your success in pageantry, so to speak. But for me, I think this is something more of a personal journey. Unang sumabak si Annabelle sa Miss Universe Philippines back in 2022 kung saan nakuha niya ang first runner-up spot. Naging Miss Charm 2023 first runner-up din siya. At ngayong parte na siya ng prestihiyosong Binibining Pilipinas, ire-represent ng 24-year-old kapatid ang Iligan City. I'll be still training under my camp, Aces and Queens. So I'm sure that they'll do so much more for polishing up on my pasarela skills, my Q&A skills. Huling nagpasiklab ng kanyang skills sa entablado si Annabelle sa kakatapos lang na fashion show ng isang clothing brand. Samantala, 36 candidates ang maglalaban-laban ngayong taon para sa corona. Ang mga titulong paglalabanan ay Miss Globe Philippines at Miss International Philippines. We wish you all the best, kapatid. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, vlogger na si Boy Tapang, boy kulong ngayon matapos umanong mambugbog na kalivin. Nanay na may lupus, nananawagan ng tulong matapos magsilang ng sanggol na may malubharing karamdaman. At mga nadagdag sa PBA 50 Greatest Players dinipensahan ng Selection Committee. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. May isa pang kontrobersyal na vlogger. Inaresto si Boy Tapang matapos umanong mambugbog ng kalivin. Ang punot dulo raw ng pananakit, vape. Nasa Frontline balitang yan ang aming Visayas correspondent na si John Aroa. Sa kulungan ang bagsak ng vlogger na si Ronnie Suwan, o mas kilala sa tawag na Boy Tapang. Arestado siya sa paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ayon sa Alcoy Police, Lunes ng gabi nang ireklamo si Boy Tapang ng kanyang 21 anyos na German-Filipino partner dahil sa pambubugbog. Ang punot dulo raw, vape. Pasa kasi dito siya dito right side at dito sa may shoulder niya. Nakita kasi siya ni Boy Tapang yung mga gamit niya doon sa bahay na may vape siya ba. Hindi siguro niya gusto sir na mag-vape yung babae. Inamin ni Boy Tapang na sinita niya ang kanyang partner dahil sa vape. Sinabi ko sa kanya na, ba't ka pa nagbe-vape? Ako wala kasi akong busy, di ako nanigarilyo, di ako nagbe-vape. Nag-iinom pag may okasyon nila lang. So sinabihan ko siya hanggang doon napunta sa palitan ng mga maanghang na salita. Hanggang lumala. Isang taon nang magkarelasyon ang dalawa. Ayon sa vlogger, normal lang sa magkarelasyon ang kanilang naging away. Pero itinanggi niyang pinagbuhatan niya ng kamay ang partner. Kahit tignan, iharap ko dito yung partner ko sa inyo. Wala kayong makitang sugat sa mukha niya, pasa sa mukha niya, bali-bali buto. Napaka-ganda ng kutis ng misis ko. Natatawa na nga lang daw siya sa issue. Kung nandito ng partner ko sa'yo, papaanoin ko dito sa inyo, papaharap ko sa inyo, wag na, baka ma-jowa reveal ko pa, sa news pa talaga. Sa vlog ko na lang para hati-hati earnings ba.
Sinubukan naming kunin ang panig ng partner ni Boy Tapang pero hindi siya humarap sa amin. Napag-alaman din ng Alcoy Police sa dati raw ginulpi ng vlogger ang kanyang partner habang nagbubuntis pero nagkapatawaran ang dalawa. Kanina, nagain si Boy Tapang ng piyansang 3,000 piso para makalaya. Nagdesisyon na rin ang kanyang partner na huwag nang ituloy ang reklamo. Sampalok. Kasagsagan, pandemya nang makilala si Boy Tapang. Ganyan ang badsag sa kanya dahil sa kanyang kakaibang content ng pagkain ng hollow blocks, bahay pukyutan ng bubuyog at dumi ng hayop. Nasita na noon ng Bangko Sentral ng Pilipinas si Boy Tapang matapos magpalipad ng saranggolang gawa sa pera. Nang hingi siya ng paumanhin noon sa BSP. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5 Visayas. Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang illegal na recruitment agency sa San Fernando, Pampanga. Ang modus nito, mag-alok ng bogus na trabaho sa Europa kapalit ng mahigit kalahating milyong piso. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Pinaskilan ng closure order at kinandado ng Department of Migrant Workers ang travel agency na ito sa San Fernando, Pampanga. 3 buwan pa lang itong nag-ooperate pero nagbalat kayo na bilang recruitment agency. Ang kanilang recruitment offer, factory workers sa Europe. Sila po ay ino-offeran ng isang overseas work sa Bulgaria sa halagang 90,000 to 100,000 ang monthly salary nila. Ang modus ng agency, hihingan muna ng 50,000 pesos na down payment ang aplikante. Sa oras na mabilhan ng ticket at magawa ng peking work contract, dito na nila bubunuin ang 500,000 pesos na bayad sa agency. Nang halugugin ng mga otoridad ng opisina, wala nang naabutang empleyado sa recruitment agency. According to the LGU, wala pa pong nai-issuing valid mayor's permit. Ayon po sa team natin, pangatlong lipat na nila ito dito. Ito na ang ikalawang beses na may sinalakay na illegal na recruitment agency sa Pampanga sa loob ng isang buwan. Nitong March 14, isang recruitment agency rin ang ipinasara sa Mabalacat City. Target naman nila ang mga nasa aviation industry na pinapangakuan ng trabaho sa Amerika. Paalala ng DMW, ugaliing tingnan ang lisensya ng recruitment agency na pupuntahan. Kung tugod to be true raw ang pangako at wala masyadong dokumento ang hinihingi, maghinala ka na. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. May nagbabalik para ihatid sa atin ang latest sa Frontline ng Sports. Magkakasama natin muli ang kapatid nating si Doreen Suaybagyo. Welcome back, Doreen. Thank you so much, Cheryl. Napili na ang 10 players na isasama sa 50 Greatest Players list ng PBA. Nakatakda silang parangalan sa Golden Anniversary ng Liga ngayong buwan. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Matapos ang ilang buwang paghihintay, pinangalanan na ang 10 dagdag sa 50 Greatest Players list ng PBA. Una na riyan si 7-time PBA champion Nelson The Bull Asaytono. Kasama rin sa listahan ang Alaska legends na sina Bong Hawkins at Jeff Carriazo. Pasok rin sa listahan sina Abby King at Arnie Tuadles. Pati si Dynamite Danny Siegel, Manny Victorino at the Bicolano Superman Yoyoy Villamin. Gaya ng inaasahan, kasama rin ang nag-iisang 8-time Most Valuable Player awardee na si Junmar Fajardo at Ginebra guard Scotty Thompson sa 50 Greatest. Silang dalawa ang tanging active players na nakasama sa listahan. Matinding decision-making at analysis raw ang ginawa ng selection committee para siguraduhin hindi magiging kontrobersyal ang kanilang resulta sa pagpili ng 10 greatest players. Ang selection committee na yan ay binubuo ng mga league executives, veteran sports analyst at miyembro ng PBA's 40 greatest players. Napagkasunduan rin daw na kapag nanalo ng MVP award ang isang player, automatic na pasok na sa listahan. Ginawa na ng mga dating commissioner yun eh. Automatic, 25th, 40, at ito. So, ewan ko, MVP ka eh. So, magaling ka doon sa taon na yun. Opisyal na paparangalan ng 50 greatest players sa mismong anniversary celebration ng PBA sa April 11. Una pa lang daw yan sa sunod-sunod na pasabog ng liga para sa selebrasyon ng Golden Anniversary ng pinakaunang basketball league sa buong Asia. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Diyan lang kayo, may sports news pa tayo mamaya.
Susunod, nanay na may lupus, nagsilang ng anak na may taning na agad ang buhay. Nawawalang lola, nilamon pala ng buo ng isang sawa. At sino kaya ang aabante sa finals ng PBL All-Filipino Conference? Alamin natin live. Tutok lang mga kapatid. Magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Doble ang dagok na dinaranas ng mag-inang may sakit sa South Cotabato. Ang nanay may sakit na lupus, habang ang kanyang baby may taning na agad ang buhay. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Yeda Pascual. Doble dagok ang sitwasyon ng isang mag-inang nakilala ko mula South Cotabato. Ang nanay kasi may sakit na lupus, habang ang bagong silang na anak, tinaningan pa ang buhay. January 2023 nang madiagnose ang 30 anyos na si Nerissa Estraza ng lupus, kung saan sa halip na sakit at impeksyon, sariling tissue sa katawan ang inaatake ng kanyang immune system. Gayunman pinalad pa rin siyang magkaanak. Ang 2 buwan na ngayong si Lily. Yun nga lang, isinilang siyang may anencephaly, kung saan malaking parte ng utak niya ay nakalabas sa bungo. Sabi kasi ng doktor, ma'am, na hindi na po ako makabuntis. Bali, nag-undergo po ako ng chemotherapy, ma'am, for 6 months. Agad namang itinigil ni Nerissa ang chemotherapy, maging ang ilang mga gamot para sa lupus, nang malaman na siya'y nagdadalang tao. Yun nga lang, nagka-epekto pa rin ito. Masakit, ma'am, kasi sa loob pa lang ng tiyan, marinig mo na may kapansanan si baby. Mas sakit para sa akin na bilang isang ina po. Pero sabi ko, laban lang po kasi siya nga lumalaban para sa amin kasi nagtaning po silang mga doktor doon, pero thanks God po, lumaban si baby po, ma'am. Miracle baby po namin siya, ma'am. Madalas makaramdam ng panghihina ng katawan at may mga pagkakataon na hirap din maglakad si Nerissa. Kahit kasi nanganak na, may mga hindi pa rin siya mainom na mga gamot dahil siya ay nag-breastfeed. Ang vlogger at concerned citizen na si Genevieve, naisipan na i-post ang sitwasyon ng mag-ina upang makapanawagan ng tulong. Pero yung talagang concern ko talaga yung mama ng baby, mama ni Lily. Kasi yung mama ni Lily, yun po talaga yung may sakit. Siya po yung may maintenance na gamot. Kasi 'di ba, paano po natin maalagaan yung mga anak natin kung tayong nanay ang may sakit, ang magkaroon ng sakit? Si Lily hindi maaaring operahan dahil masyadong sensitibo ang kanyang karamdaman. Si Nerissa naman, balak ituloy ang kanyang chemo kapag nakapag-ipon na. Sa mga may mabubuting puso po, na gustong tumulong po, kahit panggamot lang po, sa pang-araw-araw po, kasi kapos din kami sa pang-araw-araw na gastusin sa bahay, lalo na ngayon, ang hirap ng buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Yeda Pascual. Magkakaalaman na kung sino ang aabante sa finals ng PBL All-Filipino Conference sa huling araw ng semis. Live mula sa Smart Araneta Coliseum, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ian. Doreen, 4 na teams, 2 nalalabing pwesto. Yan ang pinaglalabanan ngayon sa penultimate semifinal matchup ng PBL All-Filipino Conference dito sa Big Dome sa Araneta Coliseum. Kanina nga, nasaksihan na ng mga fans ang unang laro kung saan nangibabaw ang Petrogas Angels kontra sa Akari Chargers 3-0. Dahil sa panalong yan, tinapos ng Angels ang kanilang semifinal campaign with a 3-0 record at pasok na po sila sa finals. Umiscore ng team high 16 points si Myla Pablo habang nagdagdag naman ng 15 puntos si Brooke Van Sickle tungo sa panalo. Ang Akari naman, tila maghihintay sa magiging resulta ng next round dahil maiipit sila sa 1-2 record.
Pinaka-inaabangan din ngayong gabi ang sagupaan ng sister teams na Creamline Cool Smashers kontra yan sa Choco Mucho Flying Titans. Sa ngayon, may 1-1 record na ang Creamline matapos nilang pagwagian ang kanilang laban kontra Akari. Ang Choco Mucho naman, nasa must-win situation, lalo't wala pa silang panalo sa dalawang laro. Samantala, hindi pa man natatapos ang conference, inanunsyo na ng Cool Smashers na magbabalik bilang import nila si Erica Stanton. Yan ay para sa AVC Women's Champions League. Spotted na siya kanina na nanonood ng laban dito sa Big Dome at mamaya naman para suportahan ang Creamline. Dorin, kung sakaling mapagwawagian ng Cool Smashers ang laban ito kontra Choco Mucho, ang magiging record nila ay 2-1 na po at posibleng umabante na sila patungo sa finals. Kung sakaling magtapat ang Petrogas at ang Choco Mucho sa finals, magsisimulan na po yan sa darating na Martes. Yan muna ang latest mula dito sa Big Dome. Rin? Maraming salamat, Ian Suyo. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po, si Doreen Soy Baguio. Susunod, mag-asawa, patay. Matapos barilin ng malapitan. Ang mga biktima, pinagnakawan pa. At nawawalang lola sa loob ng tiyan ng sawa, natagpuan. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay naman ang mag-asawa matapos barilin at pagnakawan ng hindi pa nakikilalang salarin sa Cotabato City. Ayon sa mga pulis, mag-alas 4 ng hapon kahapon nang lapitan ng isang lalaki mga biktima na sina Bobong at Almira Sangkad pagbaba nila sa tricycle. Bigla na lang daw pinagbabaril ng gunman ang mag-asawa na parehong napuruhan sa ulo. Sinugod pa sa ospital ang mag-asawa pero namatay rin kalaunan. Sa ngayon, blanco pa mga pulis sa motibo ng pagpatay pero hindi inaalis ang anggulong pagnanakaw dahil tinangay din ng sospek ang sling bag ng babaeng biktima na may lamang pera at ibang gamit. Nagtalunan sa bintana ang mga empleyadong na-trap sa nasusunog na gusali sa India. Habang sa pool naman sa video, ang pagguho ng lupa sa isang garahe sa Indonesia. Ang buong detalye sa Frontline News Abroad. Naglilinis ng garahe ang babaeng yan kasunod ng malakas na ulan sa Indonesia. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ilang segundo lang nakalipas nang biglang nagka-landslide. Nakaligtas ang babae bagamat natabunan ng lupa ang bagong linis pa namang garahe. Wala namang nasaktan. Pero agad ding lumikas ang babae kasama ang kanyang apo sa takot na muling gumuho ang lupa. Sa Noida, Uttar Pradesh, India, nasunog ang isang gusali. Merong lalaking dumaan sa bintana mula sa 3rd floor, saka kumapit sa tali ng rescuers hanggang sa makababa. Sa bintana rin lumambitin ang isa pang lalaki. Habang ang iba pang natrap, pinagbabasag din ang mga bintana para roon dumaan. Sa sobrang pagmamadali, merong nahulog. Base sa local report, nailigtas ang nasa 300 nasa gusali. Dinala naman sa ospital ang 22 sugatan. Ayon sa mga bumbero na pag-alamang hindi sumusunod sa safety regulation ng gusali, iniimbestigahan na ang mitya ng apoy. Sa St. Petersburg sa Russia, tumalon din mula sa ikatlong palapag ang isang batang lalaki matapos magkasunog sa kanilang apartment. Nabalian siya ng buto sa paa kaya kinailangang isugod sa ospital. Ayon sa mga otoridad, upos ng sigarilyo ang mitya ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pauwin, News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, good vibes overload ang throwback post ni Good Morning Kapatid host Dimples Romana as she looked back on her days bilang isang courtside reporter.
Sabi nga ni Mama Dims, isinare daw sa kanya ang video clip na yan ng isang kaibigan. Kuha yan noong season 65 at 66 ng UAAP. Napareflect tuloy siya kung gaano raw siya ka-blessed na mabigyan ng pagkakataon to still do what she loves, ang maging bahagi ng media industry. Dagdag pa ni Mama Dims, dreams do come true. Basta samahan ng sipag, integridad at respeto sa mga katrabaho. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Webes. Ako po si Jervy Wrights. Susunod, nawawalang lola nilamon pala ng buo ng isang sawa. At nag-viral na coffee shop dahil sa bad reviews, may buwelta sa grupong pumutakte sa kanila. Tuloy-tuloy pa ang magkabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nag-viral ang isang coffee shop sa Taytay, Rizal matapos silang tagtarin ng pambabatikos online ng isang grupo. Pero buwelta nila 4 na oras na natili ang grupo sa lugar kahit walang reservation. Tinanggayan ng araw nila ang ibang customer para lang ma-accommodate ang grupo. Nasa Frontline balitang yan si Brian Basa. Yan ang prayer meeting ng Christian organization na Purpose Venture Young Professionals sa The Fifth Cafe sa Taytay, Rizal. Pero matapos yan, tinadtad ng grupo ng pambabatikos ang Facebook page ng cafe. Inirereklamo nilang 4,000 piso raw ang kanilang ginastos pero pangit ang naging customer service. May nagsabi ring hindi sinerve ng cafe ang kanilang last order dahil sa review bombing o pagputakte ng review, naglabas ng pahayag ang cafe. Paliwanag nila, isa lang silang maliit na establishmento na kaya lang mag-accommodate ng 18 tao. Mas maayos daw sana kung nagpa-reserve ang grupo lalo't 20 sila. Naging mapagbigay pa nga raw sila dahil pinayagan ng grupong manatili sa cafe sa loob ng higit 4 na oras. Giit pa ng cafe, kinailangan nilang tanggihan ang iba pang customer nung araw na yon para lang ma-accommodate ang grupo. Patunay raw ang CCTV footage na sinerve nila ang lahat ng order. Paglilinaw nila, hindi nila pinaalis ang grupo. Dagdag pa ng cafe, hindi nila inakalang malaking grupo pala sila. Una raw kasi, 2 lang naman ang customer nila hanggang sa lumobo na. Nag-viral ang pahayag na yan ng The Fifth Cafe. Kaya lumutang na dati na rin ginawa yan ng grupo sa isa pang maliit na coffee shop. Kasalukuyan nang naka-deactivate ang Facebook page ng nasabing Christian group. Pero sa inilabas nilang pahayag, nagsorry sila sa coffee shop at sa community. Sinabi rin nilang magrerenta na ng lugar para sa mga susunod pang gawain. Pinag-aaralan na ng coffee shop ang pagpapatupad ng staying hours. Katulad namin, small business lang. Tapos may maninira pa. Mahirap po tayong umangat eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. At yan mga balita at impormasyong dapat nyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.